nagkaroon ng program nga itong si Dr. Minor dahil sa kanyang baby shower. At ang lahat nga ng doktor sa Apex ay in-invite niya. Pumunta naman itong si Zoe. Buong akala nilang lahat ay talagang maayos na itong si Zoe at okay na ang kanyang pakiramdam, stable na. Subalit merong hindi magandang mangyayari sa program na iyon. Nung una ay okay, nagsisigawan pa at tag-uunahan sa mga pa-games. Hanggang sa nung time na nga na inianalin ang marshmallow na nakalagay nga sa chocolate, nag-uunahan sila. Buong akala ng lahat ay chinicheer lamang nitong si Zoe, itong si Annalyn. Subalit hindi pala maiwasan nitong si Zoe na maghinanakit pa rin dito kay Annalyn. Dahil ginudngud nga ni Zoe etong si Annalyn habang ginagawa ang games na iyon, kung kaya't nasampal nga ni Annalyn itong si Zoe. Nagkaroon ng komosyon ang program na iyon sapagkat nag-away na nga ang dalawa dahil gusto ni Zoe na mapahiya itong si Annalyn. Ngunit pinapalabas lamang niya na laro lamang ang lahat at wala siyang intensyon na gawin ang mga bagay na iyon. Samantala, ang kapatid niyang ito ngang si Harry ay pagsasabihan siya, hindi na nagustuhan ang ginagawa niya kay Annalyn. Sinabi nito bakit hindi na lang mag-grow na nga sila dahil noon pa man away-bati na nga sila. Bakit hindi niya kaya na mahalin itong si Annalyn bilang kaibigan at tratuhin na maayos. Subalit instead na makinig itong si Zoe ay nagpa-victim na naman siya. Siya umano ang biktima dahil nawala sa kanya si Dax at itong kanyang anak. Kaya ganun ang kanyang pakiramdam. Ngunit sinabi nitong si Harry na noon pa man ay masama na talaga ang kanyang ugali at kailanman hindi niya tinatratong maayos itong si Annalyn. Lagi siyang merong insecurity dito. Sa kabilang banda, makakausap naman ni Annalyn ang kanyang amang si RJ. Dito ngay may kwento niya ang mga nangyari doon sa program ni Dr. Minor kung saan sa tingin niya ay nag-iba na talaga ang ugali nitong si Zoe. Bumalik na ang dating Zoe na mabugnutin at walang pakialam sa gagawin kahit sa harapan ng mga tao. Na ng kanilang pag-uusap, biglang darating itong si Zoe at dito nga ay maiinis na naman siya sa kanyang kapatid na si Annalyn. Sasabihin nito na una na pala siyang magsumbong at sinabi na ang kanyang sign. Ngayon ay ano pa ang kanyang magagawa ngayong sira na siya sa kanyang ama. At hindi naman daw intensyon niya na saktan itong si Annalyn. Pinagsabihan siya ng kanyang amang si RJ na hindi niya dapat ginanon ang kanyang kapatid sa harap ng mga tao. Dapat pakitaan niya ito ng mabuti dahil ginagawa ang lahat-lahat ni Annalyn nang sa ganun magkaayos lamang siya at maikalma lamang siya. Subalit bakit ganun pa rin ang trato niya? Ngunit itong si Zoe ay galit na galit dahil hindi na naman siya umano ang pinakinggan at sisiba daw nila ang ginagawa nitong si Zoe. Gayong hindi niya maiwasan ang kanyang nararamdaman tuwing naiisip niya na si Annalyn ang may dahilan kung bakit nawala nga itong si Dax at itong si baby niya. Subalit sumagot itong si Lynette at na-real talk nga siya nito na kung nawala man ang kanyang baby ay hindi yun kasalanan ni Annalyn. Dahil kung nag-isip siya ng mabuti at ginawa ang tama at hindi siya sumama kay Dax, maaaring hanggang ngayon buhay pa ang kanyang baby at si Dax ay buhay pa rin. Na-real talk nga itong si Zoe. Totoo naman ang mga sinabi nitong si Lynette. Kaya naman itong si Zoe ay nanggagalaitin na lang. Gusto niyang mga nabunot, subalit wala siyang magawa dahil nasampal siya sa katotohanan. Umalis siya at umiiyak sa loob ng CR. Labas niya ang kanyang mga hinanakit sa loob ng CR. Umiiyak at sumisigaw. Naisip niya na hindi dapat maging masaya itong si Annalyn. Hindi niya hahayaan na habang siya ay nagluluksa at nagdurusa dahil nawala ng mahal sa buhay. Dapat ganun din itong si Annalyn. Dapat maranasan din niya na umiyak. Hindi siya makakapayag na maging masaya silang magpamilya samantalang siya ay nag-iisa at nahihirapan. Kaya naman itong si Zoe ay babaluti na nga ng galit dahil makaisip na nga siya ng ganti at kung paano maranasan ni Annalyn ang pag-iyak na kanyang hinihiling. Dito nga ay maisip niya na kailangan mawala din ang kanyang inang si Lynette dahil natitiyak niya na iiyak si Annalyn ng husto. Sinabi niya kay Dax na patawarin siya sa kanyang mga gagawin. Alam niya na hindi natutuwa si Dax at gusto nito na makapag-move on, ngunit hindi pa niya kaya. At ito lang ang naisip niya na paraan.